Ano naman natin, mga demanda. Diyos ko po, eto na. O, si Leandro Leviste, nag-demanda kay Claire Castro. Putragis kasi ito si Claire Castro, napakahudas mo talaga eh. Oo, dahil ginagamit ni Claire Castro yung kanyang vlog para banatan ito si Leandro Leviste. O, kitang-kita naman natin, nakaliwat kanan. O, kapag ka ang isang kandidato ay mainit sa mga corruption, ini-expose yung corruption ng Congress, Senate at ng Malacanang, talagang babanatan nila yan. Si Kiko Barsaga. Kita mo, di ba? Si Kiko Barsaga kinana ng mga kasamahan niyang congressman. Tapos, pabalik na sa Kongreso, nire-require pa nila ng mga kung ano-anong mga ikukumpleto daw niya na mga tests pa. Ngayon, dahil unconstitutional yun, dahil pumasa naman siya, dahil nakalagay naman yan doon sa ano ba yung mga dapat na maging qualities mo bilang isang mambabatas. Nakalagay man lang yan dyan. Marunong bumasa, marunong magsulat, Pilipino. Walang sakit. Yun lang naman yung kailangan eh. Putsang ina, yung sakit, ano mga sakit yan? Halimbawa, ikaw nagpasa ka naman ng mga health certificate. Okay na yun, ganun talaga eh. Si Kiko Barsaga, naipasa naman niya lahat yung kanyang mga requirements. Pumasa siya sa COMELEC. Ibig sabihin, wala man nagprotesta. Ibig sabihin, eligible siya to become congressman. Tapos, nung nagano na siya, nung siya'y sinuspinde, bumalik siya, nire-require na siya ng kung ano-anong mga medical clearance. Wala naman yun sa batas. Hindi ba? So ngayon, dahil hindi sila makakalusot doon, hindi sila nakalusot doon, putya, yan na. Hinahanapan siya ngayon ng mga dinimanda ngayon siya ni Rason dahil sinabi niya na ito daw si Rason, aso daw ito si Puno. But that's a different discussion. Pero sinasabi natin dito, may operations talaga or ino-operate talaga yung mga tao na critical nag-expose sa mga katiwalian ng gobyerno. Kami din mga banateros, ganun din. Sandamukal ang death threat namin, sandamukal ang aming mga kinakaharap na mga kaso. Pero kita mo naman, di ba? Hindi pa rin tayo humihinto. Bakit tayo may gano'n? Yung mga kabila ba na mga naninira sa mga Duterte, may mga kaso ba? Wala. Sinong pinatawag sa Congress noong TRICOM? Kami. Sila, pinatawag ba? Hindi. So talagang dito makikita mo na ang target talaga nila, opposition. And ang opposition sa kanila, ibig sabihin ng opposition sa kanila, hindi ka Duterte aligned Ang opposition sa kanila is kapag ka hindi ka sumunod sa gusto nila. Kapag nagpatugtog sila ng hip-hop, kailangan magsayaw ka. Kapag sinabi nilang umiyak, kailangan umiyak ka. Kapag hindi ka sumunod, putsang ina, oposisyon ka na. Ganon ngayon. So eto, merong bagong sibol, isang bilyonaryong bata na gustong tumulong sa Pilipinas. Kasi nakita niya naramdaman nitong batang to yung yaman. Kung lahat tayo mayaman, ang sarap ng buhay natin. Ang ganda ng Pilipinas Alam nitong batang to maganda ang Pilipinas. Ano sabi niya? Gusto ko maging katulad ni ganito, ni ganyan, na isang bilyonaryo, pero mga pilantropo. So, gusto niyang maging pilantropo, gusto niyang makatulong sa Pilipinas by means of what? Alam mo, kahit anong tulong mo sa Pilipinas, kahit gaano karaming bilyonaryo dito na tumulong sa Pilipinas, kung kurakot yung tinutulungan mo, wala. Halimbawa, ako, Amerika, tumulong ako sa Pilipinas. Yung Pilipinas magnanakaw, yung mga nasa gobyerno, lulunukin lang nila yung tinulong ng Amerika. Halimbawa, kasi nga corrupt. Kaya ngayon, sisimulan mo saan? Bago mo tulungan yung bansa mo, bago ka magtapon ng resources mo para tumulong ka sa kapwa mo, ayusin mo muna yung sistema. Kasi mamaya niyan, magbibigay ka ng tulong sa barangay. Meron ka 1 bilyon na binigay para sa mga taga-barangay na yan. Tapos yung barangay chairman magnanakaw. Hinati ng barangay chairman. Sa 1 bilyon, 1 million na lang yung naibigay doon sa mga tao. Diba? So kailangan mo munang ayusin talaga yung sistema sa Pilipinas bago ka mag-all out ng iyong pagiging pilantropo. Ganon si Leandro Baldimor, hindi. Si Leandro Leviste, ganon siya Ang gusto niya mangyari, i-expose lahat ng katiwalian sa Pilipinas, alisin lahat ng corruption, and then tulungan tayo sa isa't isa para umunlad ang bayan natin. Ganda ng Pilipinas. Mas maganda tayo sa Singapore, maganda tayo sa Thailand, sa Malaysia, at sa lahat ng bansa sa buong Asia. Kompleto tayo. Lahat ng maisip mo nandito sa Pilipinas, ang tatalino pa natin. Tapos ganito, mahirap tayo. Bakit? So ganun ang ginagawa nito ni Leandro Leviste. Putangin na. Siyempre, ayaw ng mga kapitalista niyan. Ayaw ng mga oligarko niyan. Anong ginagawa nila? Kaliwat kanan ng atake. Sinong unang umatake?
kay Libiste, si Boying Rimulya. Pagkatapos ni Boying Rimulya, biglang nagkaroon yung Department of Energy, biglang pinagmumulta siya. Tapos ang matindi, yung spokesperson ng Malacanang sa personal vlog niya, binabanatan itong batang to. So makikita mo talaga na ino-operate yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na mga matitino. Nang mga hindi matitino, mga hayop talaga yung mga yan eh. Kaya po tiyang tulungan natin itong mga ganitong tao na ipagtanggol natin yung mga ganitong tao kasi bihirang-bihira to. Puro magnanakaw ng mga tao sa gobyerno. Ngayon na lang tayo magkakaroon ng mga matitino tapos ganyan pa, lolokohin pa nila. Sige, pakinggan natin tong demanda. Dinimanda si Claire Castro dahil nagpapakalat ng peking balita. Walang niya. Taga-gobyerno ka kasi, Claire, punyeta ka talaga eh. Taga-gobyerno ka, nagsasalita ka na sa mic sa tuwing press briefer mo. Tapos umaatake ka pa sa personal vlog mo. Hindi ba dapat kapag nasa gobyerno ka na, lahat ng ginagawa mo na personal, tinatanggal mo na yun, nagdadivest ka, di ba? Pag congressman ka, meron kang construction firm, magdadivest ka sa construction firm mo. Si Tito Soto, pagka Senate President siya o Senador siya, hindi naman siya nag-iitbulaga. Umaalis siya sa trabaho kasi nga ayaw niya nang magkaroon ng conflict of interest. Bakit tayo pumapayag na pasahod ka na ng taong bayan, putang ina, sumasideline ka pa? Nagsasalita ka na para sa gobyerno, tumitira ka pa. Tapos sasabihin mo, personal vlog mo yan. Natatandaan nyo si Mocha Uson? Si Mocha Uson, nung nasa PCO na siya, nung ASEC na siya, hindi na siya pwedeng mag-vlog. Pinagbawalan na siya mag-vlog. Bawal na yun. Why? Kasi nga, kapag ikay nagtatrabaho sa gobyerno at kapag ikaw ay sinisweldohan ng mamamayang Pilipino, nagseserbisyo ka. Hindi naman serbisyo yung pagbablog mo eh. Tarantado. Di ba, yan yung sinasabi natin na unfair eh. Sobrang unfair talaga na kapag sa kanila pwede, pag sa iba hindi. Di ba? Madaming ganyan. Mamaya i-elaborate pa natin yan. Tingnan muna natin tong demanda ni Libiste. Itong demanda ni Libiste hindi to kriminal ah. Ano lang to? Tawag dito yung walang kulong to. Civil case lang to, yung isinampa sa kanya para huminto na tong putang ng Claire Castro na to kakasira. Wala, sira ulo na nga yan eh. Sabi ko nga po, Castro, magkano ba ang binabayad sa'yo para sirain mo ang reputasyon mo, ang ulo mo, pati ang bayang Pilipinas? Siguraduhin mo na yung sinisweldo mo, kung ano man yung mga kinikita mo, siguraduhin mo na kayang kayang buhayin ang ang pamilya mo niyan ng isang buong isang lifetime. Baka mamaya niyan pagka Duterte na naman yung nakaupo, Duterte ka na naman ha. Pakinggan natin to. Uy, naka-off yung mic. Tayo po ay may nakataon ng pagkatapos po para sa mga nalakyan. Una tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang liable statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek. Klaro ha, wala siyang binentang kumpanya na may prangkisa. Ang binenta niyang kumpanya walang prangkisa. Meron siyang isang investment na may prangkisa pero hindi nag-fly yun, nag-close yun. Nag-close yun. Yun yung tawag dito, yun yung nakuha yata ng Meralco. Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil naka-ilang vlog na po siya tungkol sa akin. At ayan nakailang vlog na siya tungkol sa akin. Claire Castro, ang daming problema ng Pilipinas eh. Dapat yun ang binavlog mo, di ba? Sino yung mga kasalanan sa flood control? Sino yung mga sindikato sa ganito, sa ganyan, sa Customs, sa Department of Agriculture? Yun dapat ang binavlog mo. Hindi yung tinatarget mo yung isang tao. Kasi kapag ikaw, ilang beses ka nang nag-content tungkol sa isang tao, ibig sabihin, may nakuha ka, may nag-feed sa'yo ng information ngayon. Napag-usapan nyo sa meeting, kaya vlog ka na naman. Kulang pa. Ito, may bago tayong information, may bago tayong atake. Iba-vlog mo na naman. Ganyan yung mga yung mga mouthpiece.
Yan mga jukebox ng gobyerno na pag nilaglagan mo ng pera, putya ka kanta ng kanta, kahit anong kanta ipapakanta mo diyan. Ganyan ang ginagawa ninyo. Wag ganoon, ma'am. Ayusin niyo yung korupsyon sa Pilipinas. Ang tutukan natin hindi dito. Sige, okay na yan. Sampahan niyo na ng kaso si Libiste, katulad niyan, yung Department of Energy, merong sanction sa kanya. Din bayaan mong labanan ni Libiste yan. But then again, bottom line is, magnanakaw yung mga taga-DPWH, dapat mag-focus tayo dun. Basura yung ating budget, dapat mag-focus tayo dun. Ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami po. Ino-operate ni Claire Castro. Alam mo talaga na attack dog Ganyan yung mga attack dog. Ganyan mag-operate ka na mo. Yung mga bayaran ni Martin Romualdez. 'Di ba pinadadaan yan di umano kay Boss Toyo. Si Boss Toyo kukuha ng mga vlogger na hindi naman political. Tapos sinong atakihin nila? Si Inday Sara. Araw-araw yun. Sa loob ng isang buwan, araw-araw kakanayin nila si Inday Sara. Ganyan na ganyan yung mga bayaran ng mga vlogger. Of Attorney Topacio, pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion. At pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na sa expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Remulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipid at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation. Di ba? Tinitira mo na sa sa press con mo, Malacanang press con. Tapos, putya, tinitira mo pa sa personal vlog mo. Personalan na yan. Hindi na trabaho yan. Utos na yan pagka ganyan. Di ba? Ano bang galit mo kay Libiste? Ikaw ba yung pinaparatangan niya? Okay man lang. Halimbawa si Bongbong, pinaparatangan ni Libiste. O kaya si Romualdez. O kaya yan, si Garjola, pinaparatangan. Si Garjola, sumasagot sa kanya. Sumasagot si Garjola, bumabanat din sa kanya. Ikaw nga, ganito ka. Ikaw nga, ganyan ka Okay man lang. Pero kung ikaw, wala ka naman, hindi ka naman main character. Puta, epal ka lang naman sa pamahalaan. Palamon ka lang naman ng taong bayan. Tapos tinitira mo na siya sa press con mo, tinitira mo pa sa personal vlog mo. Anong tawag doon? May nagbayad ba sa'yo para gawin yan? Binayaran ka ba ni Garjola para gawin yan? Binayaran ka ba ni Romualdez para gawin yan? Binayaran ka ba ni Bongbong para gawin yan? Because as far as I know, ang nagbabayad sa'yo, mga Pilipino. So dapat interest ng Pilipino yung pinopropaganda mo, hindi yung interest ng mga proponents mo. Proponents, wow. Hindi ba? Target talaga to. Of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng lehislatura, na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pamumurakot. Dahil po dyan siya ay siniraan. Ama, ginagawa lang ni Leviste yung kanyang trabaho to safeguard public funds. I-expose yung katiwalian sa pamahalaan. Actually, wala nga siyang tao na na pinipinpoint Ang inilalabas niya, lahat ng mga tao na pwedeng maging involved. And maganda na itong Cabral files na ito, anuhin natin, scrutinize natin. Tingnan natin kung ano yung mga dito, yung mga nakalista dito,
tingnan natin yung mga proyekto, sinong proponent, tapos kung may kailangan panagutin, panagutin. Hindi naman niya sinasabi na inilabas ko tong listahan na ito, corrupt yung mga tao dito. Hindi, nandiyan dyan din nanay niya eh. Nilabas niya tong listahan na to para hindi na tayo magkaroon ulit ng ganitong listahan. Para yung DPWH magserbisyo na lang sa Pilipino, gumawa ng trabaho nila at hindi na magserbisyo doon sa kung kanino-kanino silang mga congressman kikita. Yun naman ang target dito. May lalaman, never mo namang narinig kay Leviste na mag-resign si Bongbong. Na may kasalanan si Zaldico, na may kasalanan si Romualdez. Wala man siyang sinasabing ganun. Ang sinasabi niya, may bulok ang sistema natin na lahat tayo mag-a-agree. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na ayusin ito, i-expose natin yung mga problema ng DPWH, problema ng budget, tapos yung problema ng Congress. Yung Congress as a whole, hindi siya niya pinipinpoint. Sinasabi lang niya, marami siyang mga kasamahan dyan na absenero. Tinitira si Pulong, pero ang dami-daming absenero. Madami din dyan yung mga kumatanggap ng mga bonuses, yung mga MOOEs nila. So, dapat baguhin na natin yan. Yun yung sinasabi nitong bata. Ba't ayaw nyo ba kasi magbago? Bakit ayaw nyo ba kasi mag-liquidate? Pinag-uusapan natin yung pag-liquidate ni Inday Sara ng kanyang budget. Tapos kayo, ayaw nyo mag-liquidate ng mga budget nyo. Mga gago pala kayo eh. Exercise yan ng freedom of expression. That is in addition. Diba? O, ayan. Walang hiya kayo. Mga loko-loko talaga kayo eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang